Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, sama-sama nating ialay sa Diyos ang ating mga pasasalamat, hangarin at panalangin. Buksan natin ang ating puso upang mapapasok ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ialay natin ang banal na misang ito para sa ating mga kahilingan. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at tayo ay buong kababaang loob na humingi ng tawad sa ating mahabaging Ama. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo ng lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan.
Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig kong tinatawag po ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka na uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod.'" At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beerseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso at ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ko titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Hallelujah, 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 Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noy di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman,
at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid at mga kapanalig sa Radio Veritas, ang Diyos, lagi nating tatandaan, ay isang Diyos na nagmamahal at patuloy na tumatawag. Hindi siya napapagod na hanapin tayong lahat sa ating katahimikan, sa ating pagod, sa ating mga sugat, sa ating mga karamdaman, at maging sa ating mga pagkukulang. Hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Hindi napapagod ang Diyos sa ating lahat. Kahit sa panahong tila tahimik ang mundo at magulo ang buhay, naroroon lagi ang tinig ng Diyos. Mahinahon, ngunit totoo. Mapagkalinga, ngunit matatag. At ang pagmamahal ng Diyos, mga kapanalig, ay hindi lang isang damdamin. Ito po ay isang pagkilos. Isang paglapit sa atin upang bigyan tayo ng kapayapaan. Turuan tayong magmahal at magmalasakit sa isa't isa. At pagpalain tayo. At ang higit sa lahat ay palayain tayo sa pamagitan ng kapatawaran. Ito po yung ipinapakita sa atin ng Diyos sa araw na ito sa mga pagbasang ating napakinggan. Ang una, ang Diyos na tumatawag sa katahimikan. At ang hatid po nito, mga kapanalig, ay kapayapaan. Sa unang pagbasa, narinig po natin ang kwento ng batang si Samuel. 3 beses po siyang tinawag ng Diyos, ngunit hindi niya agad nakilala ang tinig. Sa wakas, sa tulong po nitong si Eli, natutunan niyang makinig at tumugon. "Speak, Lord, for your servant is listening." Mga kapatid, madalas din tumatawag ang Diyos sa atin. Ngunit hindi natin naririnig dahil maingay ang mundo at magulo ang ating kalooban. At ang tunay po na kapayapaan ay nagsisimula sa pakikinig sa Diyos. Kung ninanais mong maranasan ang kapayapaan, kailangan matuto kang makinig sa Diyos. At kapag marunong po tayong makinig sa Diyos at manahimik, doon natin mararanasan ang presensya niya na nagbibigay ng linaw at nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga, sa gitna ng kaguluhan ng lipunan, tensyon sa pamilya, pagod araw-araw, inaanyayahan tayo ng ating Diyos. Huminto, makinig, at magtiwala, sapagkat doon po nagsisimula ang kapayapaan. Ang ikalawa na lagi nating titignan ay ang pag-ibig na kumakalinga at naglilingkod. At ang hatid po nito, mga kapanalig, ay pagmamahal.
Sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na hindi lamang po siya nangangaral, kundi kumikilos din ng ating Panginoon. Pinagaling niya ang biyenan ni Simon, tinulungan ang may sakit, pinalayas ang mga masasamang espiritu, at pinagaling ang maraming tao. Pagkatapos ng lahat ng ito, siya ay nanalangin. Siya ay nagdasal. Maaga sa isang tahimik na lugar. Kaya nga kung titignan natin, mga kapanalig, ang pagmamahal ni Jesus ay konkreto. Ito yung konkreto na kung saan siya ay lumalapit sa mga may sakit, nagpapagaling sa mga may sakit, pagdamay sa mga mahihirap, at pagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng lakas. Ang pagmamahal na ito na ipinapakita sa atin ng Diyos ay hindi makasarili. Ito yung pagmamahal na handang maglingkod. Kaya nga mga kapanalig, tayo man ay tinatawag na maging daluyan ng ganitong pagmamahal sa ating tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating komunidad, at maging sa pamagitan ng media at radyo. Isang salita ng pag-asa, isang kilos ng malasakit, isang pusong handang umunawa. Yan daw po ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa ating poong Diyos. At ang huli, panalangin at pagpapatawad ay ang daan ng kapatawaran. Panalangin at pagpapatawad ang daan ng kapatawaran. Kapansin-pansin po na matapos ang masigasig na paglilingkod, si Jesus ay nanalangin. Dito niya po hinuhugot ang lakas. Dito niya inaalay ang lahat. Ang mga taong pinagaling niya, ang mga taong nakasalumuhan niya, ang sugat ng mundo, dito niya inaalay sa panalangin. Kaya nga ang kapatawaran, oo, hindi madaling gawin. Ngunit sa panalangin, natututo tayong magpatawad. Hindi dahil madali, kundi dahil mahalaga. At ang kapatawaran, mga kapatid, ang naglilinis ng puso at nagpapalaya po sa atin mula sa galit at hinanakit. Kaya nga, mga kapanalig, kung may sama ng loob sa pamilya, alitan sa komunidad, o sugat sa nakaraan, inaanyayahan po tayo ng ating Diyos na ito ay ilapit natin sa Kanya. Isama natin sa ating dasal, sapagkat ang pinatawad na puso ay may pusong may kapayapaan. At ang pusong marunong magpatawad ay pusong tunay na nagmamahal. Mga kapanalig, ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy na tumatawag sa ating lahat. Makinig tulad ni Samuel upang makatagpo po tayo ng kapayapaan. Maglingkod tulad ng ating Panginoong Hesukristo upang ipahayag ang pagmamahal. Magpatawad sa pamagitan ng panalangin upang maranasan natin ang tunay na diwa ng kalayaan. At nawa sa banal na pagdiriwang ng misang ito, muli nating marinig ang tinig ng Diyos at tumugon tayo ng buong puso. Narito po ako, Panginoon. Amen. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingang puno ng pagmamahal. Ang ating pong itutugon, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami.
Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikaw sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalaala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay ng muli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya. Iligtas at pangalagaan mo kami, sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso ko, inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kaming tanan, O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kaniyang kabiyak, kaisa ng mga apostol ni San Camilo de Lelis at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
Hinihiling namin kami arias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapanalig, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus ang naghahatid sa atin ng kapayapaan, pagmamahal at kapatawaran. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyang pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, inaanyayahan ko ang lahat na nasa kani-kanilang tahanan, mga taong papasok ngayon sa trabaho na nakasakay sa sasakyan, nakikinig at nagmimisa, nagsisimba sa ating misa ngayon dito sa Radio Veritas, sa mga nangangailangan ng kagalingan, na ipikitin niyo ang inyong mga mata at sabayan ako sa panalangin. Hilingin sa Diyos ang lahat ng inyong mga kahilingan. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Mga may sakit na nasa kani-kanilang tahanan, mga nasa hospital, manangangailangan ng kagalingan. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit. Tinataas namin ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas sa presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika, pneumonia, trangkaso lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depresyon at anxiety, at ang iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Iniaalay po namin sila sa iyo, Ama. Pagalingin niyo po sila. Hipuin niyo po ang kanilang mga karamdaman. Itinataas namin ito sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, ilang patalastas, tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa January 15 para ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño sa gisag ng inosenteng pag-ibig at buhay na pananampalataya. Para po sa inyong mga pamisa at mass intentions, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, local 129-1331-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Reni Jose o si Miss Ali Nadje. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan at yumuko tayo tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob sa atin ng biyaya at pag-asa, nawa ay sumaatin at nawa ang pagpapala niya ay ating makamit sa araw-araw nating pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon.